Mga kabayan, umaani ngayon ng kaliwat kanang batikos mula sa netizen ang naging hakbang o desisyon ng Commission on Election o COMELEC sa pangunguna ni COMELEC Chairman Erwin George Garcia. Ito ay matapos kanselahin ng COMELEC Second Division ang rehistro ng Duterte Youth Party List. Ayon sa COMELEC, walang bisa ang registration ng Duterte Youth Party List simula sa pool pa lang. Dagdag pa nito, bigo umano ang grupo na sumunod sa requirements, particular na ang publications at pagdinig sa kanilang aplikasyon. Yung kawalan ng publication, kawalan ng hearing, non-compliance do sa mga requirements na hinihingi mismo ng COMELEC Resolution 9366. Yan yung guideline sa pag-accredit ng mga party list. Sa kabila nito, nilinaw naman ni COMELEC Chairman Erwin George Garcia na hindi pa final ang kanilang desisyon. Ayon kay Garcia, pwede pa namang maghain sa COMELEC and Bank ng motion for reconsideration ang grupo sa loob ng 5 araw mula nang ilabas ang naturang desisyon. Gayunpaman, ayon kay Garcia, pwede ring umabot sa Supreme Court ang naturang kaso. Meron pa naman din remedyo, yung naturang party list, pwede pa rin sila mag-file ng motion for reconsideration upang ma-resolve yan ng Commission and Bank. Yung presiding commissioner ay nag-dissent doon sa naging majority decision ng 2 miyembro ng division. Sa isang panayam, nagbigay naman ng pagkadismaya at sama ng loob ang chairman ng Duterte Youth Party List na si Ronald Cardema. Ayon sa kanya, nakakatakot at nakakabahala ang mga ginagawang lanta ng panluloko at pang-aabuso sa kapangyarihan ng Commission on Election, kung saan niya ay ibinuto sila ng 2.3 milyong Pilipino, pero sa kabila nito, kaya palang baliktarin o ipawalang bisa ito ng 2 taon lang mula sa COMELEC. Alam nyo, nakakatakot dito sa ganito. Ibinoto tayo ng 2.3 million na Pilipino, kaya lang palang baliktarin ng 2 Pilipino yon, yung sovereign will na yon. Paano na lang pagtatakbong presidente si Sara Duterte sa 2028? At bigla na lang sinabi ng COMELEC, after siya iboto ng milyong-milyong Pilipino, teka, disqualified ka pala, Madam President-elect. Kasi may kaso ka noong 2025, nagwala ka, nagmura ka, kinasuhan ka ng NBI, kinasuhan ka ng DOJ. Ganyan na mangyayari dyan kapag hinayaan natin to. Kaya kalokohan yung mga pinagsasabi ng 2 commissioner do, si Pipo, saka si Celis, tandaan niyo yung mga pangalan ng mga yan. Dagdag pa ni Cardema na tila mas kinakampihan pa ng COMELEC ang mga komunistang NPA at party list na nakaupo sa Kamara, kung saan ay tila sila pa ang pinagbibintangan na nagpo-promote ng mass murder in the Philippines o nagpapakalat ng karahasan sa bansa. Ang pinapalabas nitong 2 to, Commissioner Pipo and Pipo and Celis, pati nung petitioner Kabataan Party List, nakalagay doon, promoting mass murder in the Philippines. Sino pa namang maniniwala doon? Sa kalahating dekada natin sa Kongreso, wala nga kami kahit sinapak o sinuntok o binatukan. Ang nirereklamo nga namin yung mga teroristang NPA na nanggagaling sa ibang party list na talagang naman napapatay sila bilang teroristang NPA. Kami pa yung nakasuhan ng promoting violence. Dahil sa ginawang pangaharas di umano ng COMELEC dito sa Duterte Youth Party List, tanong ng netizen, may pag-asa pa ba na mabaliktad ang kanilang kaso? O pwede pa ba silang maiproklama bilang nanalong party list sa nakaraang eleksyon? Ayon sa isang abogado, may mga legal remedy pa ang naturang grupo. So regarding po the first question natin is kung whether or not talo na ba talaga yung Duterte Youth. Ang sagot po dyan is hindi pa po yan sila talo kasi hindi pa naman po final yung COMELEC na sila yung magde-decide as to this issue. Okay? So kung titingnan po ninyo sa COMELEC Rules of Procedure, specifically sa Rule 19 po nila, Motions for Reconsideration, may nakalagay naman dyan yung mga grounds of motion for reconsideration and yung period for filing motions for reconsideration. So dapat yung motion for reconsideration, as we can see here, a motion to reconsider a decision, resolution, order, or ruling of a division shall be filed within 5 days from the promulgation thereof. Such motion, if not pro forma, suspends the execution or implementation of the decision, resolution, order, or ruling. Okay? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, totoo ba na lumalabag sa kapangyarihan o namumuliti ka lang ang COMELEC at nagiging lantaran ang kanilang talamak na panluloko sa taong bayan base na rin sa mga buwelta at mahayag na ilang grupo, partikular ang Duterte Youth Party List? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated
sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Okay naman, masaya. Masaya siya ngayon, ha? Masaya siya ngayon. Nagbibiro. Okay, palabiro, ha? Daming jokes na inano sa mga apo niya. Okay. Yun, masaya naman siya, kumain. Okay. Tinanong, yun ang tinanong kung kumain siya, kumain naman raw siya. Yun na, okay naman siya, masaya. Paano siya nakipagbiruan sa mga apo niya? Hinahakap ba niya yung mga apo niya? Itong sa lalaki, about sa babae. Marami siya matuturo, ha? Although I'm sure yung tatay, marami na rin matuturo din. Oo. Tapos yung sa anak niyang babae. Iba din sa pag-aaral, bibiruan. Tapos yung boyfriend, yung mga Ganun. ganyan. Talaga si Tatay Digong, alam niya ang mga importante, ha? Mga boyfriend, girlfriend, ha? Balita sa Pilipinas, alam ba ho niyang pumuputok na yung gera sa gitnang silangan? Hindi masyado kontrolado. Yun nga sabi niya, kontrolado yung napapanood nila sa loob. Pero yung sabi niya, yung bago siya pumasok, may narinig na sa mga ganyan. So, yun lang, binalik ng storya. Kinento ko naman ano man nangyayari sa US, sa Pilipinas. Ang pinaka-latest po dun sa repatriation ng Pilipino, nagkakamot na naman ng buhok po si PBBM. Para nung bagyo. Wala akong masagit yan. Oo. Oo. So, gano'ng katagal po yung naging bisita nyo ngayon? Ganun pa rin, na 3 o'clock lang nag-start. 1 hour 30 minutes pa rin yung visitation. Namasahin nyo po? Yes, always yan. Every time nandun tayo, minamasahe ko. 30 sa both legs, 30 sa likod. So talagang masahe tapos kwentuhan. So wala naman pong hinihingi ngayon sa bisita nyo? Ngayon, no streamer. Magdadala na naman ako, maghahanap pa ako. Pero wala pong katotohanan na na-deny po ang asylum po. Alam niyo po, itong asylum neto, it's treated in a very confidential manner. So dalawa lang po makakaalam ng resulta ng aking asylum. Ako po at saka ang Dutch government, no? Wala pong kahit sino na may access, no? Wala kayong database na pupuntahan at kung tatawag kayo sa IND, yan yung nag-handle ng aking asylum, wala po silang masasabi sa inyo dahil it's treated in a very confidential manner. Ako po ay nag-practice din ng asylum law sa Philippines dahil nagkaroon po ako ng, kung hindi ako nagkakamali, 4 o 5 ADB officers na nagkaroon ng change of government sa kanilang mga bayan, kinancel ang mga passport at kinailangan silang humingi ng asylum sa Pilipinas para sila pwedeng manatili sa Pilipinas at patuloy na magtrabaho sa ADB, no? So alam ko po, worldwide, this asylum procedure is governed by treaty. Ito po yung Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Uniform po ang procedure. Now, gaya po ng Pilipinas, ang procedure po dito sa Netherlands, administrative lamang. Pero hindi gaya sa Pilipinas, ang nag-handle ng immigration, yung immigration mismo, no? Sa Pilipinas, DOJ po nag-handle at syempre, hiwalay ang DOJ sa immigration. Pero po, iisa lang. Ang maganda po dito, dahil ang immigration, ang tawag po dito, IND, ang siya nag-handle ng aking immigration, lahat ng request for deportation, dadaan din sa kanila. At syempre, dahil isa lang naman ang pangalan ko, makikita nila na yung rini-request silang i-deport, hindi po pwedeng ma-deport habang nakabinbin po yung aking application for asylum dahil nga po, yan ang tawag dyan is right to non-refoulement. Yung karapatan, una-una na hindi ka dapat i-prosecute kapag ikaw ay pumasok miski wala kang passport o visa at pangalawa, hindi ka dapat ma-deport doon sa bansa kung saan ikaw ay umalis dahil nga ikaw ay ginigipit dahil sa iyong paniniwala at paninindigan. Tuluyan ang angkinan sila ng COMELEC 2nd Division ang registration ng Duterte Youth Party List. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, hindi pa naman pinalang desisyon at pupwede pang iapila ng Duterte Youth sa loob ng 5 araw. Nagugat nga ang desisyon sa isang petisyon noong 2019 para kanselahin ang kanilang registration dahil sa hindi pagsusumite ng accreditation requirements. Nauna nang sinuspinde ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List dahil sa mga nakabingbing kaso sa COMELEC. Nakakuha sila ng mahigit 2 milyong boto noong eleksyon at garantisado na sana ang 3 pwesto sa Kamara. Kasama po natin ang chairperson ng Duterte Youth Party List. Ukol pa rin po dito sa desisyon nga po ng COMELEC 2nd Division at tatanungin po natin ang kanilang reaksyon. Sir Ronald Cardema, magandang umaga po. Good morning po, ma'am. Good morning po, sir. Thank you for being on the show. Nagdesisyon na nga po ang COMELEC 2nd Division. Kinansela po ang registration ng Duterte Youth Party List. Ano po ang reaksyon niyo, sir? Masabi ko, kalokohan yun.
Una, ang naging boto ay 2-1 kasi 3 lang sila sa division. Dun sa 1, yung bumoto para sa atin, yung mismong presiding commissioner ng division. At kami nga nagpapasalamat kasi kinontra mismo ng presiding commissioner lahat ng sinabi nung dalawa. Ang sinasabi lang kasi ng mga petitioner laban sa atin, nung 2019 daw, unang-una meron daw tayong hindi pinablish sa dyaryo. Tapos meron daw tayong hindi ginawang hearing. So yun yung sinasabi ng dalawang commissioner. Alam nyo yung sabi mismo ng presiding commissioner sa pagkontra niya dun sa dalawa, naka-state naman sa dissenting opinion, it is never the fault of Duterte Youth Party List. Because under the party list law, it is actually the COMELEC who is required to publish the name of Duterte Youth Party List. And kung nakalimutan ni COMELEC, hindi kasalanan ni Duterte Youth yun. Kasi lahat naman ng pinapapublish ni COMELEC sa atin, lahat yun pinablish natin. Lahat ng notice of hearing, lahat ng hearing, inatanda natin. Hindi naman kasi kaya ni Duterte Youth Party List na tayo yung pupunta sa COMELEC, magsasabi tayo na kailan po yung hearing natin, punta tayo. Ang nagyayaya mag-hearing, sila ang government office hindi naman yung petitioner dati. So tayo ay pinagtanggol mismo ng presiding commissioner. At sinabi pa doon ni presiding commissioner Ray Bulay, lahat ng ibang allegation, promoting violence daw tayo, vote buying daw tayo, lahat-lahat doon, kinontra ni presiding commissioner dahil hindi daw totoo yun. Walang facts, walang ebidensya and everything. Yun naman po ang totoo doon. Alam nyo, nakakatakot dito sa ganito. Ibinoto tayo ng 2.3 million na Pilipino. Kaya lang palang baliktarin ng 2 Pilipino yon, yung sovereign will na yon. Paano na lang pagtatakbong presidente si Sara Duterte sa 2028? At bigla na lang sinabi ng COMELEC, after siya iboto ng milyong-milyong Pilipino, teka, disqualified ka pala, Madam President-elect. Kasi may kaso ka noong 2025, nagwala ka, nagmura ka, kinasuhan ka ng NBI, kinasuhan ka ng DOJ. Ganyan na mangyayari dyan kapag hinayaan natin to. Kaya kalokohan yung mga pinagsasabi ng 2 commissioner do, si Pipo, saka si Celis, tandaan nyo yung mga pangalan ng mga yan. Sir, bukod po dyan sa nabanggit ninyo yung publication, nakita nyo na po ba yung mismo pong desisyon nitong COMELEC 2nd Division? Binasa ko na kahapon Oo, meron yung buong decision Meron pa po silang ibang mga binabanggit dito aside from the publication. Meron silang binabanggit na yung mass withdrawal, pati substitution po ng nominees. Meron pa rin binabanggit na last minute changes. Meron din pong sinasabi na parang tinawag po ng COMELEC mismo na pinagmumukhang katawa-tawa po yung election process. Kumbaga, hindi lang isa po yung dahilan kung bakit kinansela yung registration. May tugon po ba kayo dito po sa mga nabanggit sa desisyon? Actually, yung tugon ko, eksaktong-eksakto dun sa sinasabi ni presiding commissioner Ray Bulay. Walang katotohanan yung mga yun kasi wala namang pruweba. Alam mo, kaya naisip ko na kung ba't pinatagal nila ng 3 linggo to. Ginawan pa nila ng mga legal words kung paano sasabihin yung mga bagay-bagay na yon. Unang-una, sinabi dyan kasi sabi ng petitioner sa atin, yung Kabataan Party List, promoting violence daw tayo. Isa daw yung sa dahilan kung bakit kailangan tayo matanggal yung rehistro natin. Ang sinabi ko lang naman sa speech ko nung hindi pa nag-e-exist yung Duterte Youth Party List, sabi ko, pag nanalo ang Duterte Youth Party List, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ibig ko sabihin, mahilig tayo makipagdebate. Alam naman sa Pilipinas, dinebate ko si Jim Paredes sa EDSA Shrine, dinebate ko si Kaloy Zarate ng Bayan Muna hanggang matanggal sila sa Kongreso. Mga ganung bagay. Ang pinapalabas nitong 2 to, Commissioner Pipo and Bulay, Pipo and Celis, pati nung petitioner Kabataan Party List, nakalagay doon, promoting mass murder in the Philippines. Sino ba namang maniniwala doon? Sa kalahating dekada natin sa Kongreso, wala nga kami kahit sinapak o sinuntok o binatukan. Ang nirereklamo nga namin yung mga teroristang NPA na nanggagaling sa ibang party list na talagang naman napapatay sila bilang teroristang NPA. Kami pa yung nakasuhan ng promoting violence. So, ang papag-usapan po natin for today is the most recent development po sa case ng Duterte Youth Party List, okay? So, last po nabalitaan natin, di ba, na suspend yung proclamation nila due to pending cases. So, ngayon po yung pinaka-recent as of June 18, 2025 is naglabas na po ng decision yung COMELEC Division, okay? Kung saan po yung COMELEC Division ngayon, kinancel po nila yung registration ng Duterte Youth Party List. So, for today po, explain ko yung mga procedure, yung steps, kung ano pa yung pwedeng legal remedies na
na gagawin ng Duterte Youth, kung talo na ba talaga sila sa kaso, at i-discuss ko din po yung mga ilang basis of the cancellation based po sa article na nabasa ko from GMA News. Okay, so good day everybody. This is Attorney Neil Abayon po, your quote-unquote favorite DDS lawyer, at yan po lahat yung i-discuss ko for today's video. Pero before po tayo mag-start sa discussion natin, may konti lang po akong gustong gawin. So kung nakikita po nyo to dito sa fina-flash ko sa screen ko, madami pong nagpapasalamat talaga. So dati po kasi naka-react ako dito lahat by clicking yung itong heart, yung love icon. However, lately po kasi medyo dumadami po talaga yung nagko-comment, so hindi ko na re-reactan lahat. But gusto ko lang po ipaabot sa inyo ngayon is that lahat po ng nagpapasalamat is greatly appreciated ko po yan, yung mga thanks na pinapaabot ninyo. And as much as I want to try and react to everyone, minsan hindi na rin talaga natin nakakaya due to the volume, okay? Again, rest assured po na I appreciate each and every one of you po, and that I will continue to be making these types of videos po kung saan ina-explain ko lang yung legal wisdom ko in relation po sa mga batas at sa mga current events po na pinapag-usapan natin, okay? And of course, kung mag-enjoy po kayo sa videos ko, huwag nyo rin po sana kalimutan mag-subscribe. So ngayon, tuloy na po tayo sa discussions natin. Okay, so for today po meron tayong 5 main questions na i-discuss. So unang-una po dyan is kung talo na ba talaga yung Duterte Youth. Kasi yun nga po, naglabas na yung COMELEC division na kinancel yung registration ng Duterte Youth. Okay, so explain ko po yung procedure doon, ano pa yung mga legal remedies po ng Duterte Youth. And then yung isa kasi sa grounds na nakita ko po doon is due to a lack of publication daw on the part of Duterte Youth regarding its petition for registration. And then yung isa pong issue naman is yung overage daw yung nominee na inano nila noong 2019, which is si Chairman Cardema po yun. And then yung paggamit din daw po ng National Youth Commission para sa kampanya ng Duterte Youth during the incumbency of Chairman Cardema. And then lastly po, i-discuss ko yung mga personal observations ko or personal analysis ko po regarding the chances of Duterte Youth assuming umabot talaga to all the way sa Supreme Court. So regarding po the first question natin is kung whether or not talo na ba talaga yung Duterte Youth. Ang sagot po dyan is hindi pa po yan sila talo kasi hindi pa naman po final yung COMELEC na sila yung magde-decide as to this issue, okay? So kung titingnan po ninyo sa COMELEC Rules of Procedure, specifically sa Rule 19 po nila, Motions for Reconsideration, may nakalagay naman dyan yung mga grounds of motion for reconsideration and yung period for filing motions for reconsideration. So kung makita po ninyo dito, Rule 19 Section 2, ang first remedy po ngayon ng Duterte Youth Party List is to file po a motion for reconsideration. So dapat yung motion for reconsideration, as we can see here, a motion to reconsider a decision, resolution, order, or ruling of a division shall be filed within 5 days from the promulgation thereof. Such motion, if not pro forma, suspends the execution or implementation of the decision, resolution, order, or ruling. Okay? So unang-una po, ang tatandaan natin, itong motion for reconsideration sa COMELEC Rules of Procedure, ito na po yung equivalent sa appeal. Okay? Kasi when you file an MR sa division, diretso po yung MR ninyo sa en banc na po to, hindi na sa division itself. So therefore, ang equivalent yan is para po siyang appeal in regular cases. So pag sabihin mo naman pong en banc na yung hahawak ng kaso, it means ito na ngayon yung lahat ng members ng Commission on Elections, hindi lang yung isang division. Sa division po kasi tatlo lang yan sila na commissioners yung nagde-decide. So en banc, lahat na po yan ng commissioners plus the chairman. So 6 plus 1 na po yan sila. So again, ang mangyayari po dyan, from 5 days from the promulgation date, dapat mag-motion for reconsideration na sa en banc, sa COMELEC en banc, yung Duterte Youth Party List. Okay? And then yung isa pang kailangan natin i-take note dito, yung one of the unique dito is itong 5 days from promulgation thereof. So when you say promulgation kasi, ito yung formal announcement po ng isang korte or ng quasi-judicial body, in this case the COMELEC, kung saan formally paalam na nila sa public at sa parties na lumabas na yung decision. Okay? Hindi kailangan to ng actual personal service ng decision, hindi po ganun. Ang kailangan lang is promulgation. So once formally announced na, that is already equivalent to notice already to the parties. So based sa news articles pong nabasa ko kanina, today daw, June 18, i-officially promulgate daw ng COMELEC division yung decision. So from today, may 5 days na sila Chairman Cardema. Assuming matuloy po talaga yung promulgation today, okay? And then kung titingnan din po nyo dito, ang nakalagay dito is that such motion suspends the execution or implementation of the decision, resolution, order, or ruling. So once mag-MR po ngayon yung Duterte Youth Party List, masosuspend po yung pag-execute ng cancellation ng registration nila.
Meaning, habang nasa NBank pa, is hindi pa po sila pwede tanggalin as a party list. They are still an existing party list po. Okay? So yun po yung magiging epekto pag nag-file sila ng motion for reconsideration. So, ang next question po natin dyan, paano kung matalo pa rin sa NBank yung Duterte Youth? Ibig sabihin ba nun talo na talaga sila, okay? So, pag sa NBank po is matalo na pa rin sila, hindi pa rin po yan automatic na talo agad yung Duterte Youth kasi meron pa rin po yan silang remedy na pwede po sila mag-file ngayon ng ito, yung Rule 64 po sa Commission, Rule 64 sa Supreme Court from a COMELEC decision. So kung makita po niyan dito, Rules of Court po to, Rule 64, Review of Judgments and Final Orders or Resolutions of the Commission on Elections and the Commission on Audit. So dito po Section 3, Time to File Petition. The petition shall be filed within 30 days from notice of the judgment or final order or resolution sought to be reviewed. Okay? So after po sa COMELEC and Bank, kung hindi pa rin po manalo doon yung Duterte Youth, talo pa rin sila. Ang next na po nila ngayon, pupunta na po sila sa Supreme Court via a Rule 64 petition. Okay? However po, ang kailangan talaga ma-take note dito ng Duterte Youth, assuming umabot na po sila dito sa level na to yung sa Supreme Court, is ito po, yung Section 13, Rule 18 ng COMELEC Rules. Kasi yung cancellation po kasi of registration ng party list, dito po yan papasok. Section 13, Finality of Decisions or Resolutions, letter B. Okay? Special action po yan siya or special cases yung consideration po sa mga cancellation of registration of party list. So kung makikita nyo po dito, in special actions and special cases, a decision or resolution of the Commission and Bank shall become final and executory after 5 days from its promulgation unless restrained by the Supreme Court. So ito po yung pinaka-important na ma-take note talaga na after 5 days from promulgation, final and executory siya agad. So kung let's say umabot po sa Supreme Court level na yung Duterte Youth, dapat mag-pray agad sila, magdagdag agad sila ng prayer for a temporary restraining order or an injunction para hindi po agad ma-execute yung decision ng COMELEC and Bank kung saan kinakancel po yung registration ng Duterte Youth. Okay, so again, yan po yung kailangan talaga bantayan dito is that pag matalo po sila sa NBank, dapat within 5 days is mag-appeal agad sila dun sa Supreme Court with a prayer for a TRO or injunction. Okay?